mula sa lungsod ng Olongapo. Kasama si Tommy Abilin. Ito ang Ronda Balita sa Umaga. Yes, good morning. Magandang umaga po mga kaibigan. Ako po inyong makakasama na naman sa loob ng isang oras para sa ating mga balitaan. Napakaganda po ng history. Halos hindi nga ako makapag-start napapanood ko lang Mga kababayan, nakakaantig damdamin ang kasaysayan ng Olongapo at kung sino. Kung sino ang naghubog at nagbigay ng pangalan at nagpapaangat ng Olongapo. Yan mga kaibigan, at maraming salamat sa inyong mga pagsubaybay sa Ronda Balita tuwing umaga. Dito po ninyo masasaksihan mga kaibigan ang lahat ng kaganapan sa buong lalawigan kasama ng Olongapo at Bataan. Balitang hindi po natin pinalalagpas, subalit kung minsan ay ipinagkait sa atin ay hindi po natin nalalaman. Subalit, ang Subic Broadcasting Corporation ay patuloy na maghahatid sa inyo ng impormasyon para malaman po ninyo ang lahat ng kaganapan sa lungsod ng Olongapo. Binabati ko muna ang lahat nating mga kaibigan mula buong Metro Manila, ganun din sa Bulacan, Valenzuela, at Tarlac hanggang Pampanga. Good morning sa inyong lahat. Ganon din sa mga taga-Bataan. Kumusta na kayo mga taga-Bataan, mga kasamahan ko sa hanap buhay? Good morning sa inyo dyan. Ay magiging alerto na tayo at hindi po tayo papayag na sisikilin ang ating karapatan bilang mamahayag sa ating bansa. Lumaban at kahit ano pa yan, susuungin natin, mapaglingkuran lang natin ang ating mga mamamayan. Binabati ko muna ang lahat ng mga taga-Bataan, lalo na taga-Dinalupihan, taga-Hermosa, Bataan, at ganun din ang mga taga-Limay, Morong, at Maribilis, Bataan. Ganun sa Barangay Roosevelt, Barangay Tipo, Hermosa, at Barangay Roosevelt, Dinalupihan, hanggang New Cabalan, Olongapo City. Good morning sa inyo. Ganun sa mga taga-Purok 5, ganun din sa mga taga-Iram, ganun din sa Pinagpala area, ganun din dito sa may Purok 4, Purok 3, hanggang 2 at 7. Yang tinatawag nilang Maliwakat, good morning. Ganun din dito sa ating mga kababayan dito po sa may barangay, sa may Purok 1 o Libas. Good morning mga Estadyan family. Ganon din sa pagbaba naman dito sa may Malaking Bato, ang pamilyang Gadingan at Yus Santos. Sa Old Cabalan, ang Di Guzman at ang Alba family, good morning. Ganon din sa Forestry, ang Tugadi, ganon din ang Apak at ang Munong family, good morning. Aquino, Laksa, Tolentino, Dumangas, hanggang si Paring June Surya, good morning. At ganon din kaya sa Ducos family at ang buong mga opisyal ng barangay ng Old Cabalan sa pangunguna ni Bas Palo. Good morning sa inyo. Ganon din sa dito sa ating bayan ng Olongapo, sa lungsod ng Olongapo. Good morning sa Barangay Santa Rita, Gordon Heights. Ganon din dyan sa Mabayuhan. At dito naman West Bahak-Bahak kay Kapitan Capistrano. At dito naman sa East Bahak-Bahak kay Kapitana Tablan. Good morning sa inyo dyan, lalo na po dyan sa kay Nanay Floring ng Katipunan Street, Pamilyang Mayor. At ganon din sa Kalalaki, Kababae, Asinan, Wista Pinak, at Istapinak, Balikain kay Sir Wilfredo Magpayo. Good morning.
At siyempre yung pamilyang bata pa, dahil mga kasamahan ko dati yan sa aming organization noon. Good morning sa inyo. At ganun din dito sa Barangay Kababae, Kalaklan at Barito. Good morning sa inyong lahat. Sa inyong pagsubaybay, tutok lamang po kayo lagi sa TV22 sa Subic Broadcasting Corporation, at dito po ninyo masasaksihan ang lahat ng mga kaganapan sa Olongapo. Sinisikap po namin lahat na maipahatid namin sa inyo ang mga kaganapan sa ating lungsod. Good morning sa mga taga Subic, sa buong bayan ng Subic. Good morning sa inyo. Ang bayan ng Castillejos, good morning. Hanggang San Marcelino, at ganun din yan sa bayan ng San Antonio, San Felipe, at hanggang dyan sa San Narciso, Kabanggan, hanggang Butulan. Maganday alokoyo mo kaganawan sa mga sambalin nyo. Naimbag na bigat na kayo naman sa mga Ilocano, at mayapa bakikayungan sa mga Kapangpangan, at mayong buntag sa naminaw na nanaong mga Bisaya diri sa tibuok Olongapo, Bataan ug Sambales. At maupay na aga sa ating mga kababayang waray. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim, at mayad nga temprano sa mga kuyunin. Ang maayong aga sa inyong tanan, mga Ilonggot Ilongga. Ako pong inyong lingkod, Tommy Abili po. Inyo pong samahan at tutok lamang kayo. Marami kayong malalaman ngayon ng mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo. Babalik po ako kagad pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Okay, patuloy po tayo mga kaibigan. At tayo naman po ay magbabalitaan na. Ihahatid na po namin sa inyo ang mga balita. Ang ulo ng ating mga balita ay Abaya no show sa hearing sa taas pasahe sa MRT at LRT. Ayan po mga kaibigan sa mga nasyonal na mga balita. At ang pangalawang pagdinig ng Bansang Moro Basic Law ay umaraarangkada na. At reporter na pinagbabaril sa Bataan, patay. Yan po mga kaibigan ang atin pong mga ulo ng ating mga balita. Sa balitang nasyonal, hindi dumalo si Department of Telecom, hindi dumalo si DOTC, Secretary John Abaya sa pagdinig ng House Transportation Committee sa ipinatupad na dagdag pasahe sa MRT at LRT nitong Enero 4. Sa pag-aarangkada ng pagdinig, inabangan ng mga kongresista ang pagdalo ni Abaya na siya sanang didipinsa sa desisyon ng kagawaran. Ayon kay DOTC Undersecretary Jose Lotella, may mahalaga umanong meeting si Abaya na kailangang daluhan na nasasabay lamang sa pagdinig ng Kongreso. Iginiit pa ng ilang mambabatas kung nakapaglaan ng panahon itong si Abaya sa mga media interview para idepensa ang fair hike, ay dapat umanong oras din, nabigyan niya ng oras ang pagdalo sa nasabing pagdinig. Gayunman, dinipinsa ng ilang administrasyon ng congressman sa pagdinig, sapat na umano ang pagdalo ng mga kinatawan ng DOTC dahil maaari naman itong sagutin ang mga tanong ng komite mula naman sa idinidipinsa ng DOTC. Sa pagdinig mga kaibigan, ang kanilang pagtaas ng pasahe ay patuloy na kanilang iginigiit. Ayon kay Undersecretary Lotella, kailangan umanong nilang matustusan ang gastusin sa pagkukumpuni o pagpapalit
ng mga bahagi ng tren, release, signaling, at ticketing system at iba pa. Obligasyon anya ng gobyerno na bayaran ang utang sa iba't ibang LRT, at MRT project. Gayon din ang pagpatayo ng mga train system. Hindi umano sasapat ang kita ng LRTA at pondo ng DOTC para mapunan ang lahat ng obligasyon nito. Ibig po dito sabihin magkakontradiksyon ang kanilang paliwanag, yung pahayag ng Malacanang na may inilaan na 9 bilyon para sa modernization ng LRT at MRT. Yan po mga kaibigan ang mga unang balitang nasyonal. Ang isa pang balitang nasyonal, ang pagdinig sa Bangsamoro Basic Law arangkada na. Sisimula nitong buwan ng Enero ang usapin sa isyu ng panungkulang Bangsamoro Basic Law o BBL, kung saan gagawin ang pagdinig sa Mindanao para mabilis ang pag-aproba nito bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa buwan ng Marso. Ayon kay Senador Ferdinand Marcos Jr., ang chairman ng Senate Committee and Local Government, ay hihilingin niya kamo sa Senate President kay Franklin Drilon at Senador Chopisto Gingguna na chairman naman ng Senate Committee on Peace and Unification sa pahayagan na payagan ang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinamunuan naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago, na magsagawa na rin ng pagdinig kaugnay sa nasabing usapin. Ayon kay Senador Bongbong Marcos, aalamin din umano nila kung ano ang mga konstitusyonal issue na kailangan nilang pag-usapan sa committee, dahil hindi umano nila gusto na ma-preempt ang pagdinig ng naturang usapin. Dagdag pa ni Marcos, layunin umano nilang manatiling close ang version ng framework na nilagdaan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Noong nakaraang taon ito sa subalit, kailangan umanong matiyak na sumunod ito sa konstitusyon. Samantalang nagsasagawa rin ng pagdinig ang komite ni Senador Miriam Santiago kaugnay sa BBL. Sa January 26 naman ay hanggang Pebrero 2, habang ang komite naman ni Marcos at ni Gingguna ay magsasagawa na ng 2 pagdinig sa Pebrero 4 hanggang 5. At ito po'y gaganapin sa Hulo at sa Zamboanga City. Yan po mga kaibigan ang mga balitang nasyonal na atin pong nasasaksihan. Samantala po mga kaibigan, bago po tayo magpapatalastas, ang ito pong tinatawag nilang isa pong bomba na naman ang sumabog sa loob ng Muntinlupa. Patay ang isang inmate habang 19 ang sugatan. Makaraang sumabog ang granada sa isang gusali ng New Bilibid Prison o NBP. Kahapon ito ng umaga
sa Muntinlupa City. Dinundaspat dahil sa mga tama ng shrapnel sa ulo at katawan ang priso si Jojo Pampo. Miyembro ng Sige Komando Gang na nasa malubhang kalagayan naman ang dalawa pang sa 19 na inmate na sina Alvin Cruz at RG Lakdal na ginagamot sa ospital ng Muntinlupa sanhi ng mga tama ng shrapnel sa katawan at ulo, habang dinala ang 17 naman na mga inmates na biktima rin ng pagsabog sa NBP Infirmary. Ang batay kay NBP Superintendent Richard Sakwakskup Jr. na naganap ang pagsabog bandang alas 9:55 ng umaga sa gate ng Building 5 Delta ng Maximum Security Compound, kung saan nakapiit ang mga miyembro ng Sige Komando Gang. Ayon kay Sakwakskup, isang MK2 fragmentation grenade ang sumabog sa loob ng gusali at dito nakapiit ang nasawing si Pampo at ang mga nasugatan nito. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga pamunuan ng MBP sa naturang insidente. Babalik po kagad ang Ronda Balita, mga kaibigan, pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, patuloy po tayo mga kaibigan sa ating mga balitang ating sasaksihan. Sa misa ni Pope Francis, payong bag bawal na. Mahigpit na ipinagbabawal na magdala ng bag o backpack ang mga gustong makita si Pope Francis sa Quirino Grandstand sa Quirino Grandstand sa Enero 18. Ito ang napagkasunduan sa pulong ng dinaluhan ni na Pangulong Benigno Noynoy Aquino kasama ang mga miyembro ng gabinete at Luis Antonio Cardinal Tagle at iba pang leader ng simbahang Katolika kaugnay sa ipinatutupad na security preparation sa panahon ng pagbisita sa bansa ng Santo Papa. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, maaaring magdala ng gamit subalit kailangang nakalagay ito sa transparent o plastic o container. Sa halip na magdala ng payong, pinayuhan na lamang ng Malacanang ang publiko na magdala na lamang ng raincoat o sombrero at pamaypay para hindi makakasagabal sa ibang mga deboto. Binigyan din ni Coloma na hindi pahihintulutan sa mga itinakdang secured area ang mga hindi otorisadong mga individual at paiiralin umano ang no car, no entry. Sa ipinadalang liham sa Batikan ng mga lesbian, gay, bisexual, transgender community, hiniling ng mga ito na mabigyan umano sila ng pagkakataon na makapagdialogo sa Santo Papa upang maidulog nila ang mga nararanasan umano nilang problema sa LGBT. Nanawagan din ang mga ito kay Pope Francis na hayagang kondinahin ang mga nagaganap na karahasan umano
at human rights violation sa mga bading at lesbian. Napapanahon na nila ang pagdating ng Santo Papa sa bansa upang maalis na ang stigma at diskriminasyon sa mga lesbian at tinatawag nilang lesbian, gay, bisexual, transgender o LGBT. Bilang leader umano, anya ng simbahang Katolika, si Pope Francis ang maaari lamang makatulong upang mabuwag ang stigma na nararanasan umano ng mga bakla at tumboy. Yan po mga kaibigan ang ating mga balita pang nasyonal. Samantalang hindi naman papayag ang mga kapulisan na paggagamitin sila ng pampers o diaper nitong pagdating ni Pope Francis sa bansa. Sinabi na lamang ng mga kapulisan na sa MMDA na lamang ibigay ang mga diaper, huwag sa kapulisan. Wala pa umano sa plano ng PNP na paggamitin ng adult diaper ang mga tauhan nitong pagdating o ipakalat para sa seguridad ni Pope Francis sa susunod na linggo. Ayon kay General Mayor, hindi kasama sa kanilang mga naunang paghahanda ang pagbibigay ng diaper sa mga pulis. Diin ng opisyal na naging sinanay ang mga kapulisan na magiging matatag sa lahat ng pagkakataon. Nasubok na rin anya noong kung saan ay ilan sa kanila na mga miyembro na sa mahabang oras natagalan na rin ng nakatayo habang inihatid sa huling hantungan si dating Pangulong Cory Aquino. Una rito, nakatakda umanong bigyan naman ng Metropolitan Manila Development Authority ng mga adult diaper ang mga traffic constable nito sa darating na pagbisita ni Pope Francis na italaga sa translation na itim ng Nazareno sa Maynila. Samantalang ipawawalang bisa naman ng PNP ang permit to carry ng firearms outside of residence sa mga lugar na tutunguhin ni Pope Francis. Ayon kay Chief Superintendent Welben Mayor, mahigpit na ipagbabawal ang pagbibitbit ng mga baril at iba pang deadly weapon sa tinatawag na engagement area ng Santo Papa, kasabay sa pakiusap nito sa publiko na makakabuting huwag nang ipilit ang pag-aarmas. Ipinalabas ni Deputy Director General Leonardo Espina, OIC ng PNP, ang direktiba na magiging epektibo ito sa Enero 15 hanggang 19. Samantala mga kaibigan, balita naman tayong probinsya. Nag-aabang lamang ng tricycle. Nag-aabang lamang ng tricycle patungo sa kanyang trabaho. Isang reporter sa Bataan, pinagbabaril, patay. Mariing kinundina na ngayon ng Philippine National Police ang pagbaril at pagpatay sa mamahayag sa Bataan kahapon ito, mga kaibigan. Kung malaala natin, atin po kagad itong pina-flash kahapon ang balita na ito.
Ayon kay Chief Superintendent Welvin Mayor, hipi ng Public Information Office ng PNP, maituturing itong pagpuntirya sa demokrasya ng bansa. Kasabay nito ang pagtiyak na masusing magsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa pamamaril kay Nerly Ledesma, 47 anyos, at reporter ng Abante. Si Ledesma po, mga kaibigan, ang unang kaso ng pagpatay sa mga mamahayag ngayong taong ito sa ilalim ng Administrasyong Aquino. At kung mapapatunayan na may kinalaman ito sa trabaho, ang paglikida rito ay siya na ang ika-172 na biktima mula noong 1986 na mga mamahayag. Nagtamo umano ng 4 na bala ng baril sa katawan si Ledesma, na karamihan ay sa dibdib ito, kaya agad na ikinamatay ng naturang reporter. Sinasabing mag-iisang nag-aantay lamang ng sasakyan ng tricycle ang biktima patungong trabaho, nang barilin ito ng 2 kalalakihan na hindi pa po nakikilala. Yan po, mga kaibigan, ang balita naman natin sa Bataan. Samantala, mga kaibigan, balita naman sa loob ng SBMA. Pinasok at tinangay ng 3 di pa nakilalang mga suspect ang pera at personal na mga kagamitan ng isang negosyante sa loob ng isang hotel sa loob ng SBMA. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Ernesto Brita, 65 taong gulang, 65 years old, at residente po sa room 211, Opal Apartment, Crown Peak Garden sa Subic Bay, Freeport Zone. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in sa isang hotel si Brita nito lamang Disyembre ng nagdaang taon upang kaharapin ang isang Eunice na umano'y ka-business transaction ng biktima. Matapos ang pag-uusap, bigla umanong pumasok ang mga armadong kalalakihan sa nasabing hotel at nagpakilalang mga anti-narcotic agent dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Sa kwento ng biktima, bago pa man siya pumasok sa hotel, ay napansin na niya ang isang lalaki na umaaligid-aligid sa labas ng establishmento. Nakuha sa kanya ang mamahaling relo, bag at wallet na naglalaman ng mga cash at ATM card. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng investigasyon ng mga kapulisan ng Olongapo. Mga kaibigan, mismo sa loob na ng SBMA, hindi na rin secured. Nakakatakot na. Ay mantakin nyo, pati naman yung sa loob ng hotel na ng SBMA, napasok na nang nagpakilalang mga naginamit ang mga pangalan ng mga agent ng narcotic. May narcotic pa ba? Ano ba yan? Narcotic? National Regional Command ba yan? Nako. Samantala, mga kaibigan, balitang Olongapo naman tayo. Balitang Olongapo na matagal na itong inaabangan ng ating mga mamamayan kung ano mga kaganapan
sa lungsod ng Olongapo. Ito po ang balitang Olongapo. Gordon po nakakaranas na rin ng harassment. Dahil sa politika, dumanas na ng harassment ang dating alkalde ng Olongapo City na si ex-mayor James Bong Gordon mula sa kasalukuyang administrasyong Paulino. Naka-address din kay Mrs. Anne Marie Gordon ang sulat ng city planning mula kay Tony Car Balde alias Tiki Balde na kumu-question sa Subic Broadcasting Corporation na sinasabi ni Balde na wala umano itong zoning at location clearance at building permit na inisyo sa naturang himpilan. Tinumbok ni Balde ang TV22 or ang TV station sa Admiral Royal na sinilip na rin dito ang ng city government ang financial at government of annual tax fee para umano sa antenna tower kung saan lumalabag umano ito sa zoning ordinance at revenue code ng Olongapo City. Dahil dito umpisa ng dumanas ng harassment ang pamilyang Gordon sa pamamalakad ngayon ng Paulino administrasyon. Dahil batid na ng lahat ng mamamayan ng Olongapo na marami nang naisiwalat, nakatiwalian ang naturang himpilan. Samantala mga kaibigan, panghaharas ng Olongapo City Planning, isang ebidensya ayon kay ex-Mayor Bong Gordon. Isang malaking ebidensya umano ito. Ang sulat ni City Planning mula kay Tiki Balde sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation na isang harassment ito sa TV station dahil nakapaka-impluwensya nito na maghatid ng mga balita at maghahayag ng mga katiwalian sa mamamayan ng Olongapo City kung ano ang mga kaganapan na sa nasabing lungsod. Ayon kay ex-Mayor Bong Gordon, malinaw na hinaharas na ng Administrasyong Paulino ang Subic Broadcasting Corporation dahil sa pag-uulat ng mga ito ng mga kapalpakan at katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Dahil dito, inasahan ng pamilyang Gordon na hindi i-renew ang business permit nito kahit na-comply na ang lahat ng requirements ng naturang TV station. Sa layunin lamang ng Administrasyong Paulino na hindi na makapag-iri ang nasabing himpilan. Ayan na po mga kaibigan. 5 sulat ang dumating. Isa-isahin po natin yan mamaya sa programang Bigwas. Sa Bigwas Show mamaya, malalaman ninyo kung sino ang atin pukpukin mamaya. Abangan nyo ng husto mamaya sa programang Bigwas dahil napakalaki at kakalkalin natin ang buong buhay ni Balde hanggang magiging tabo ito. Mga kaibigan, patapos ang ating balitang Olongapo at balitang nasyonal, balitang probinsya muna tayo, uhugot muna tayo ng mga balitang probinsya na mula sa iba't ibang probinsya mga kaibigan. Isang hindi kilalang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng cottage ng resort sa bayan ng Buena Vista
sa lalawigan po ito ng Agusan del Norte. Ayon sa ulat, ang biktima na tinatayang nasa 45 anyos hanggang 49 ang edad ay walang saplot sa katawan nang matagpuan ng mga rumboy sa loob ng cottage. Nauna rito, napuna ng mga rumboy na mabilis lumabas sa cottage ang isang babae na kasama ng biktima, at nang puntahan nila ang kwarto ay dito nila nakita ang bangkay ng lalaki. Iniimbestigahan naman na ngayon ng mga otoridad kung ano ang ikinamatay sa nasabing lalaki. Kung namatay ba ito sa atake ng puso ang biktima o kung may naganap na foul play sa pagkakamatay nito. Samantalang dating bilanggo o ex-convict patay sa riding in tandem. Isang ex-convict ang namatay nang barilin ng riding in tandem kamakalawa sa barangay 5 sa lungsod ng Rojas City. Ang biktima dead on arrival sa Rojas Memorial Provincial Hospital dahil sa tinamo ng mga bala, ang mga tama ng bala ay si Rosivin Cabalquinto ng barangay Punta Tabuk, Rojas City. Ayon sa investigasyon, naglalakad ang biktima ng pagbabarili ng riding in tandem. Agad namang inalam ng ngayon ng mga otoridad ang motibo sa pagpaslang sa nasabing biktima. Isa pa po sa panghuli pong balita ng provincial, isa pong kagawad ang tinigok ng kaalitan. Isang kagawad ang binaril at napatay ng kanyang kaalitan kamakalawa sa barangay Durungan, Punta Mga Tarim sa lalawigan ng Pangasinan. Nakilala ang biktima na nagtamo ng tama ng bala na si Kagawad Eunicio Prado ng nabanggit na barangay. Hindi muna pinangalanan ng pulisya ang suspect hanggat hindi pa ito nadakip ng mga otoridad. Batay sa pagsisiyasat, nagkaroon ng pagtatalo si Prado at ang suspect na umantong sa pamamaril at pagpatay ng naturang biktima. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal, balitang provincial at balitang Olongapo. Sa editorial po natin mga kaibigan, papasok na po tayo sa ating editorial para mababatid po ng ating mga kaibigan kung ano po ang nangyayari. Tuloy pa rin ang media killing sa buong mundo. May dalawang mapait na pangyayari sa larangan naman ng media kahapon. Una, ang pag-atake ng terorista sa opisina ng isang satirical weekly sa France na ikinasawi ng mga editor at publisher. Kahapon po ito mga kaibigan. Ikalawa, ang brutal na pagpatay sa isang lady reporter na nakabase sa bataan ng isang national daily tabloid. Sa ulat ng international press, itinuturing na pinakagrabing murder sa mga journalist ang insidente sa Paris. Pero nalimutan nila ang higit na nakaririmarim na masaker sa mga mamahayag sa Maguindanao.
Ang pagpatay naman sa reporter na nakabase sa Bataan ay isang patunay na hindi epektibo ang sistema ng gobyerno at pribadong sektor kaugnay sa pagpigil sa pagpatay sa mga mamamahayag sa bansa. Hanggang ngayon, ang pagpatay naman sa reporter na nakabase sa Bataan ay isa na po itong patunay na hindi epektibo ang sistema ng gobyerno at pribadong sektor kaugnay sa pagpigil sa napagpatay ng mga mamamahayag. Hanggang ngayon, ang buong daigdig ay maging ang Pilipinas ay walang konkretong programa o sistema o eskema para mabawasan man lang ang kaso sa pagpatay sa mga mamamahayag sa buong bansa. Nananatiling brutal ang pamamaraan ng pagpatay sa kaso ng pag-aatake sa isang tanggapan ng media sa Paris. Malinaw ang motibo rito at agad na naaresto ang mga suspek. Sa kaso ng huling biktima ng murder sa Philippine media, walang linaw ang motibo ng pagpatay at wala man laman rin siniyasat, walang suspect at walang naaaresto. Isang malungkot na sitwasyon ngayon ang nararanasan ng mga mamahayag sa Pilipinas at maging sa buong daigdig. Kung sino ang mali at kung sino ang tama, walang nakakaalam dahil diyan malabong mariresolba ang problemang ito sa larangan ng mamamahayag. Ano po ba ang gusto na lamang mangyayari ng ating mga kriminal na ito? Ang gusto ba nila na purihin kahit mali na ang ginagawa nila sa lipunan? Yan ba ang gusto ng ating mga tiwali sa gobyerno? Na kahit mali na ang ginagawa, gusto nila purihin. At yun ba ang gagawin namin na tumanggap na lamang ng bayad o suhol sa mga tiwaling kinatawan ng pamahalaan? Para kami tumahimik lamang? Yun po ba ang gusto na mangyayari ng mga tiwali sa lipunan? Hindi po mangyayari yan, mga kaibigan. Hindi po mangyayaring mababago ang sistema ng larangan ng media. Kung mayroong mga media na tumatanggap ng suhol o sweldo buwanan sa mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno, mayroon pa ring lilitaw na mga mamahayag na hindi kayang bayaran, bagkus patuloy na nagbabalita ng mga katotohanan. Mga kaibigan, abangan po ninyo mamaya sa Big Was Show ang isang commentary program ng telebisyon. Mamaya po, dakong alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At lagi po namin sinasabi sa inyo, baka sa Lunes po magbago na po ang aming schedule. Magiging alas 7 na po ang ronda. At alas 7 hanggang alas 8, alas 8 hanggang alas 9 naman ang Errol Dacami Show. At susunod ang Bigwas alas 9 hanggang alas 10. Kaya mga kaibigan, ako po ay nagpapasalamat sa inyo na patuloy kayong sumusubaybay sa Ronda Balita sa TV22. Mga kaibigan, umaasa ang mga pamunuan ng SBC na patuloy ninyong tangkilikin ang mga palabas sa TV22. At dito po ninyo malalaman ang lahat ng kaganapan.
Ako po, si Tommy Abili po mga kaibigan, ay muli pong magpapasalamat sa inyo. Salamat, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa loob ng isang oras, hindi po akong sinamahan. Babalik po ako mamayang alas 10. At dito po ninyo masasaksiyan ang mga lahat ng kaganapan sa Olongapo, kung paano na rin lumanas ng harassment ang inyong lingkod. Kahit kailan, hindi po mangyayari na magiging katulad ako ng ilang mga medyang bayaran at tatanggap ng buwanang sweldo para protektahan lamang ang kasinungalingan. Ako po si Tommy Abili ay muli pong magpapasalamat sa inyo. Mabuhay po kayo.